let's end the Christmas season with this verse and at the same time, umpisahan natin yung 2024 dito rin sa verse na ito. Luke 2 verse 52. Luke 2 verse 52, sabi niya, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Apat na mahalagang bagay sa buhay. No? Ano raw yung apat na yun? Sabi si Jesus, bata pa siya nito, no? At isinalaysay kung ano ang nangyayari sa Panginoon nung bata pa siya. Of course, kagaya din ng normal na tao, siya raw ay unti-unti na lumalaki. Tapos ano pa yung maliban sa paglaki niya physically, ito ngayon, sabi niya, wisdom, ibig sabihin nun, mentally, psychologically, stature, ibig sabihin physically, in favor with God, spiritually, in favor with man, ay socially. Apat na mahalagang areas ng buhay. Yung mga magulang, yan yung mga areas na mahalaga, pinag-favor natin para sa ating mga anak. Tayo, na mukha lang magulang, ay dapat ipinag-favor din natin yan sa ating mga sarili at dapat ma-develop sa atin yung apat na yan. Amen? Hello, maliwanag ba mga kapatid? No, so, ano raw yung apat na yun muna? Ano raw muna yung apat? Na dapat goal natin ngayon? Mentally, physically, bakasan nyo naman, okay, ano pa? Spiritually and socially. Okay? Unahin natin yung tungkol sa wisdom. Pag-isabi nga ng malakas, wisdom. Wisdom. Sa pag-aarap natin ng taon na to, sa 2024, ito yung desire natin that we will increase in wisdom. Amen? Bakit? Para tayo ay mas maging masaya ang buhay. Naniniwala ba kayo doon? Okay, so number 1, for a Happy New You. Pakibati nga yung katabi. No? Sabihan mo sa kanya, Happy New You. O sino gustong masayang buhay? Come on, no? Hindi lang Happy New Year, kundi ikaw mismo, you are enjoying life. Bakit? Kasi nga mayroong nag-i-increase sa buhay mo. Mayroong magandang nangyayari sa buhay. Choice naman talaga kasi natin yan di ba? Either ikaw ay mag-decline, mag-maintain, o kaya mag-improve. Ano bang gusto nyo doon? Hello? Sinong gustong mag-decline na lang? Habang tumatagal, pastor, gusto ko nanghihina. Gusto ko nabobobo ako habang tumatagal. Sinong gusto ng ganon? O kung gusto ko, maintenance lang. Kung ito lang yung alam ko, hanggang sa makagraduate ako ng college, yung nalaman ko ng high school, yun pa rin alam ko. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Dapat tayo ay nag-i-increase. Tama? Tayo ay nag-i-improve. And one area is, sabi niya, increase in wisdom. At bakit? Anong kinalaman ng happiness sa wisdom? Naniniwala ba kayo? Mas masaya kapag nabubuhay ka ng may wisdom sa buhay. Hello? Tingnan nyo itong verse na ito muna. Sabi sa Proverbs 9 verse 12. Proverbs 9 verse 12. Pakibasa nga ng malakas. If you are wise, your wisdom will reward you. Ano raw? If you are wise, your wisdom will reward you. If you are a mocker, you alone will suffer. Ano raw? Sabi niya, kung ikaw ay marunong, yan ay makakabuti sa'yo. Magbibigay yan ng gantimpala sa'yo. So at the end of the day, kung ikaw mayroong wisdom, sino ang nakikinabang? Hello, sino ang nakikinabang? Ikaw mismo. Kung nabubuhay ka ng may wisdom, kung nag-gather ka ng wisdom sa buhay mo, ikaw mismo ang nakikinabang. Pero sabi niya, if you are a mocker, ano yun? Ikaw ay mahilig mang-bash, ikaw ay masyadong negative, ikaw ay hindi maganda yung mga kaisipan mo, yung mga sinasabi mo, ano sabi niya? You alone will suffer. Okay? So depende pala talaga yan sa attitude mo sa buhay. Kung ikaw ay nabubuhay ng mayroong wisdom, walang ibang unang-unang makikinabang, kundi ikaw mismo. It's for your own good. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, it's for you, bebe. No? Not for me. No? Pero, sabi rin niya, kung ikaw naman, mocker, kung ikaw naman nega sa buhay, kung ikaw naman puro pangit ang nakikita mo, anong nangyayari daw? You alone will suffer. O ikaw din naman yung magdurusa. So mahalaga pala, tayo ay nag-i-increase in wisdom. Amen? So mahalaga pala talaga ito sa buhay na nadidevelop sa atin. So
Bakit? Kasi nga, it will reward you. You will not suffer. Sabi niya, kaya nga sabi ko, Happy New You. Wisdom resorts to happy living. Okay? Nagiging mas masaya ang buhay. Amen ba? Hello, amen? No? Sabi nila, paano ba maging masaya ang buhay? Ano yan? Basta tawanan mo lang ang problema. Ganun ba yon? No? Hindi, basta smile ka lang. Sino gusto ng happy? Come on, no? O paano gagawin mo? Hindi, basta ako, pastor, ngiti lang ako ng ngiti. Smile lang ako ng smile. Ganon? No? Naalala ko tuloy, sabi nung isang quotation na basa ko dati, days are made special with a smile. So smile. Smile naman dyan. Smile at everything. Smile at everyone. Smile at every occasion. A friendly reminder from the Philippine Mental Institute. Sabi kasi hindi pwede talagang tawa ka lang ng tawa, ngiti ka lang ng ngiti. Tama? Hindi naman talaga yon ang nagpapaayos ng buhay, nagpapasaya ng buhay. Anong kailangan natin? Wisdom. Amen? Ano pa ako nabasa dati? Sabi niya, when someone tells you bad things, smile. When someone slaps your face, smile. When someone hurts you, smile. Tapos sakalin mo para mamatay na, abuso na then you smile, sabi niya. No? Hindi talaga po pwede. Gusto mo ng happiness, hindi yan nakukuha sa ngiti-ngiti lang, nakukuha yan sa pamumuhay ng mayroong wisdom. Amen? Mahalaga, meron daw tayong wisdom sa buhay. Pag sinabi kasi na wisdom, ganito yan no? Hindi lang kasi yan issue ng IQ. Tama? Tama? Ano ba yung IQ uli? Okay. Intelligence quotient, di ba? So, sabi, of course, maganda. Yung iba, matataas yung kanilang IQ, no? Ano ba IQ nyo? Ano ba? So, ako, Pastor, 36, no? Vital statistics yun, ha, kapatid, no? So, pag sinabing IQ, of course, di ba, intellect, no? Pero, meron din silang sinasabi na kailangan natin sa buhay para maging happy tayo, hindi lang yung IQ, kundi EQ. Okay, tama? Tama? Kaya nga pag sinabing wisdom, hindi lang yan tungkol sa laman ng isip, kundi pati yung damdamin. Actually, pag sinabing mentally healthy, ang isang tao, hindi lang yan tungkol sa kanyang isip, tungkol din yan sa kanyang damdamin. Tungkol yan sa pagdadala niya ng buhay. Okay? So, kung mayroong IQ, mayroon ding tinatawag na EQ, o sige nga, ano yung EQ? Di ba sabi nila, emotional quotient, no? Hindi yung ikaw yung emotionally weak na dali mong ma-discourage, okay? Kasi nga meron kang emotional quotient. So sabi nila, mahalaga sa buhay ay hindi ka lang puro dito, no? Importante yung tatag din talaga yung maturity ng kalooban. Okay? So mayroong intelligence quotient, mayroong emotional quotient, kailangan natin yan sa buhay. Pero, part ng wisdom, alam nyo, yung tinatawag din nila na AQ. No? Ano kaya yung AQ? Ano muna uli? IQ, EQ, saka AQ. Ano naman yung AQ? Yung GQ, alam nyo yun? Pormahan yung pormahan, ha? Pero ano yung AQ? Ang AQ ay adversity quotient. Mayroong isang book na yan ang kanyang title, no? Adversity quotient. Ano naman yung adversity quotient? It's how you handle stresses, distresses, problems, and troubles in life. Sapagkat ang katotohanan sa buhay, laging mayroong adversities. Hello? Sino nakakaranas ng problema? Sino may problema? Sinong nasasaktan? Oh, welcome to earth, no? Sinong nakakaranas ng mga kung ano-anong mga hindi magaganda sa buhay, may mga pangit na experiences. O welcome, kasi ibig sabihin nun, buhay ka. Hello? Pag hindi ka na nasasaktan, pag hindi ka na nakakaranas ng problema, baka hindi ka na buhay, kapain mo yung sarili mo, ha? Kasi that's life. Pakitingnan nyo sa katabi, sabihin, that's life. Yun ang buhay. Okay, so sa buhay, talagang natural mayroong problema. Sa buhay, talagang natural, meron kang mga pagdadaanan na hindi magaganda. Mga bagay na masasakit. Part ng buhay, kapatid. Okay? Kaya nga sabi nila, sino ba yung mentally healthy? Ayon sa mga experts, pag sinabi raw na mental health, ang ibig sabihin niyan, simple definition of a mentally healthy person ay ganito raw.
ability to cope with stresses of life. Ano raw? Ability to cope with stresses of life. Kasi ang buhay talagang may stress. So kapag mentally healthy, emotionally healthy ang tao, kaya niyang i-cope, ibig sabihin, kaya niyang mabuhay doon, kaya niyang i-handle, kaya niyang lagpasan nang hindi siya naaapektuhan ng napakasama. Bakit? Kasi nga siya ay mentally and emotionally healthy. Maliwanag mga kapatid? Hello, maliwanag? Kaya nga, yun nga, papasok dyan yung kahalagahan ng wisdom. Alam nyo sa Bible, pag sinabing wisdom, hindi lang yan knowledge, applied knowledge. Pag isabi ng malakas, applied knowledge. Hindi lang yun nalalaman mo, kundi kung paano mong ipinapamuhay yung mga nalalaman mo. At hindi lamang yun din ng mga nalalaman na ipinapamuhay, kundi yung mga kakayahan. Okay? Yung mga tamang paninindigan, mga kakayahan na nakakatulong sa iba, nakakatulong sa iyong sarili. Yun ang mga tinatawag na wisdom. Okay? Kaya pag ang tao mayroong wisdom, at nakakaya niya na i-handle ng ayos yung sitwasyon niya sa buhay, kung ano-anong mga pangyayari sa buhay, then po pwede talaga siya na mabuhay ng mas masaya. Amen? Amen? So, kailangan pala yun. No? I want wisdom for a happy new me. No? Kasi mas gusto ko, mas maging masaya yung buhay. Pero hindi lang yun. Dapat sa wisdom, tayo rin nag-i-increase, right? Hello? Hindi lang, okay na ako, no, na healthy. Hindi, dapat actually mas nag-i-increase pa, nag-go-grow pa ang ating wisdom sa buhay. Naniniwala ba kayo, importante nag-go-grow pa tayo sa wisdom? Sabi nila, wisdom comes with age. No? Habang tumatanda raw, mas nagiging wise. Totoo naman yon, ha? O sa mga kabataan dito, gusto kong sabihin sa inyo, may katotohanan yon, no? Na nung ako mas bata pa, parang feeling ko, alam ko na rin lahat, no? Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko, nga, mas marami nga palang natututunan habang nagkakaedad yung tao. Totoo naman yon. Pero gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi dapat ilimit ang wisdom at para bang ito ay para lang sa mga mayroon ng edad. At habang tumatanda, kung alam nyo, si Jesus, sabi dito, 12 years old siya, and Jesus grew in wisdom. Jesus increased in wisdom. Maaring may mga matututunan ka talaga pag mas matanda ka na. Ganun talaga yon, no? Pero maraming mga available na wisdom sa buhay na pwede mong matutunan kahit bata ka pa. Amen? At ito yung mga wisdom na kailangan mo para sa mas masayang mga araw ng buhay mo. Hello? Hello? Di ba? Kasi, di ba minsan ang katuwiran, baya mo na, bata pa naman. Kaso nga, ang pinaghahandaan yung mga susunod na mga araw ng buhay, kaya dapat tayo pala habang maaga pa, nabubuhay na tayo ng may wisdom at naghahanap na tayo ng wisdom sa buhay natin. Amen? Naghahanap na ng guidance. Amen ba? Sino naniniwala rito, makakatulong yon sa improvement ng buhay? Yung wisdom, no? Actually, no, pag tayo pala nagle-learn, may kinalaman din talaga yan sa sa pagganda ng takbo ng buhay, na dagdag pa siyempre sa pagsaya ng buhay. What I mean is this. Sabi nila ay yun pong if you learn, you earn. Hello? Learning is earning. May kinalaman daw pala yun, no? Learning is earning. If you learn more, you earn more. Sabi nila, no? Halimbawa, kahit naman kahit naman anong pinagkakaabalahan mo, di ba? Yung may natutunan kang skill, nung una simple lang yung skill mo, kunti lang bayad mo doon, pero habang gumagaling ka sa skill na yon, mas lumalaki yung bayad mo doon. Natural naman kasi yon. Tama? Tama? Kaya nga sabi, learning is earning. Sabi nga nila yung salitang knowledge. O, spell knowledge. N-A. Di ba? Sabi nila, ano ba yung knowledge? Mayroon daw salita doon na know, di ba? Alam. Tapos edge. Yung edge ay, di ba, importante, maganda may edge ka sa buhay. Tama? Tama? Medyo angat ka sa iba. Lamang ka, edge, may lamang. So, pag mayroon kang alam, mayroon kang lamang. Pero ano law yung in between, yung letter L? Learning. Hello? For you to have
knowledge, para tayo magkaroon ng alam na mayroong lamang sa buhay, you have to learn. Importante, nagle-learn. Amen? Nagle-learn. Pakisabi ng malakas, learn. Nito lang mayroon akong napanood. Sabi niya ay, out of all the billionaires and millionaires, mga tinutukoy dito, mga dollars ang kanilang millions and billions, ha? Parang kagaya ni Pacquiao, no? Mga $200 million yata si Pacquiao, no? Anyway, out of millionaires and billionaires daw, na mga andito sa mundo, 85% self-made. 85% self-made. Anong ibig sabihin nun? Pag self-made, hindi ito yung may mga minana na yaman. Kundi umasenso lang talaga sila sa sarili nilang sikap. Hindi ito yung mga, kasi kagaya ni hindi yung mga anak ni Henry C. Hindi ganon. Mga 15% lang daw yung ganon. Sa lahat ng mga napakasobrang yaman ng mga tao, 15% lang yung minana yung kanilang yaman. 85% kinita nila sa kanilang pagsisikap, sa kanilang sariling mga kakayahan. So, ibig sabihin, tingnan yung katabi, pakisabihan, may pag-asa ka. No? Laki ng pag-asa mo. No? Hindi kinakailangan pala na, ay, kailangan mayaman yung magulang. Kailangan may pamana. Hindi pala kinakailangan na ganun eh. No? Ngayon, itong 85% na to, alam nyo, pinag-aralan, ano yung kanilang mga kakayahan, no? Halimbawa, sino ba tong mga to? Sige, may maalala ba kayo ng mga self-made na mga millionaires, billionaires? Of course, si Mark Zuckerberg, di ba? Tropa nyo yun, di ba? Si Bezos, no? Sino ba? Si Elon, di ba? Elon Musk ng Tesla. Sino pa? Alibaba, di ba? Si Jack Ma, no? Yung mga yon, matindi tong mga to, pero sila mga self-made. Now, what do they have in common daw? Ano raw pagkakapareho nitong mga millionaires na to? Ito raw yung pare-parehong meron sila. Sila ay puro mahilig mag-aral, mahilig magbasa. Hindi yung mahilig magano lang, yung pumasok sa school. Hindi necessaryong ganun, no? Kundi gusto lang nilang i-improve yung sarili nila. Mahilig daw sila magbasa. Ilang books daw ang binabasa nila sa isang taon? Nakaka 50 books sila. 50 books sa isang taon. O, teka muna. Kung 50 books, ilan yun? Teka, ilang weeks ba ang isang taon? 52 din sa inyo? O dito rin sa amin, 52 din eh. No? So, pareho tayo, di ba? So, 52. Ibig sabihin, halos 1 week, 1 book sila kung magbasa. Hello? O ngayon, ganito, no? 1 week, 1 book. Tapos anong klaseng book daw ang binabasa nila? Ano yung kanilang mga pinag-aaralan? Hindi mga fiction. Wala silang hilig sa mga teleserye, mga ganyan. Kung ano-anong mga kwento. Ang binabasa nila ay hindi kathang isip, ang lang na kung ano-anong mga kwento-kwento lang. Ang binabasa nila mga self-help books. Self-help, mga pang-improvement. Halimbawa, paano mag-manage, paano mag-handle ng finances, paano mas maging maganda ang personality, ganyan-ganyan, no? So, paano nakatulong to sa kanila? Kasi sabi nga ay isang idea lang, magkaroon ka ng isang magandang idea, pwedeng maging katumbas nun ay milyon. Yun sa kanilang pananaw. Kaya nga sabi nga nung iba, it does not take money to make money. Sabi kasi nila, kailangan mo ay pera para ka magkapera kasi kailangan ng puhunan. Pero sabi naman nila, it takes idea to make money. Tingnan yung katabi nyo, may idea ka na ba? No? So, it takes idea to make money. So, ibig sabihin, ganon kahalaga yung wisdom. Amen? Hello, amen? So, ibig sabihin, ganon pala, dapat ini-educate ko ang sarili ko. Dapat nag-aaral ako. Hindi ako puro entertainment. Hindi ako puro paglilibang lang, pagpapalipas ng oras. Hindi ako puro pagkimbot-kimbot sa TikTok. No? Hindi ako puro, di ba? Kung ano-ano lang. No? Hindi, dapat, hindi tayo puro entertainment. Tayo raw ay ini-educate natin ang ating mga sarili. Amen? Mga kapatid, meron pa akong narinig minsan eh. Sabi ay, tinanong yung isa sa mga bossing ng mga sports cars. Halimbawa, Ferrari, ganyan. Hindi ko natandaan kung anong brand. Pero tinanong, bakit hindi kayo nag-a-advertise sa TV? Bakit daw walang commercial sa TV ang mga mamahaling sports cars?
Hello? Bakit daw? Bakit wala, nakapakita na ba kayo ng komersyal ng Lamborghini? Sa GMA? Meron ba ganon? Hello, wala. Tama? Tama? Bakit daw hindi sila nagko-commercial sa TV ng mga mamahaling mga sports cars? Simple lang. Kasi sabi nung isa sa mga boss ay kasi yung mga bumibili sa amin hindi nag-aaksaya ng oras sa kakapanood ng TV. Hello? Ibig sabihin, yung mga taong napaka-productive, hindi sila puro entertainment. Yung mga tao na talagang matagumpay sa buhay, alam nila kung paano gamitin ang kanilang oras. Hindi sila para, sa tingin ba ninyo, si Lucio Tan susubaybay sa probinsyano? Di ba? Hindi. Sila alam nila kung paano gamitin ang kanilang oras. Hindi ko sinabing huwag kang maglibang. Importante rin yung naglilibang. Pero kailangan realize natin na kailangan sa buhay yung wisdom. Amen? Acquire wisdom. Pakisabi ng malakas, acquire wisdom. Get wisdom. Amen ba, mga kapatid? Okay? Come on, pakisabi, get wisdom. Tingnan nyo itong pwedeng pakipakita dyan. Proverbs 4 verse 7. Proverbs 4 verse 7. Sabi, the beginning of wisdom is this. Get wisdom. Ano raw? Paano raw magkaroon ng wisdom? The beginning of wisdom is this. O paano raw paano? Hello, paano raw? Get wisdom. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Ha? Ganun pala yun? Gusto mo maging marunong, kumuha ka ng karunungan. Amen? Ang ibig talaga sabi niyan, gaano ba kahalaga yung wisdom? Sabi niya, dahil sobrang halaga ng wisdom, acquire wisdom. Yan daw po yung dapat hinahangad natin talaga, hinahabol natin sa buhay. Though it costs all you have, get understanding. Amen? Amen? And of course, isa po talaga, pangunahin na pinagkukunan natin ng wisdom is the Word of God. Sino po rito, pag ikaw nag-church, pag ikaw nagsi-cell group, mas parang dumudunong ka sa buhay. No? Iba talaga pag may guidance ni Lord yung buhay mo. Amen? So pakisabi nga po ulit, wisdom. Pakisabi ulit sa katabi, Happy New You. O pangalawa, ano raw si Jesus? Jesus increased in wisdom and in stature. Ano naman ibig sabihin ng stature? Pangangatawan. Okay? Si Jesus ay, nag-grow sa kanyang karunungan, nag-grow sa pangangatawan. Ano yung una? Happy New You. Pangalawa, Healthy New You. Tingnan yung katabi. Healthy New You. Sabay tingin sa bilbil. No? Okay. Healthy New You. Sino gusto ng healthy? Sino gusto ng maging healthy? Come on. Okay. O, ganito mga kapatid. Pag sinabi kasing physical health, no? Sabi ko kanina, may tinatawag tayong mental health, no? Kailangan din meron tayong physical health. No? Paano bang nalalaman yan? O yung iba ay, sino nakaranas na rito na magpa-lab test, yung kukuhanan ka ng dugo, tapos titingnan yung kung kumusta na yung cholesterol mo, gano'n. Naranasan nyo na yun? Di ba? Okay, so di ba, pag may gano'n, no, inaalam yung normal blood sugar. Tama? Tama? Pag healthy, dapat normal ang blood sugar. Normal ang BP. No? Ano ba ang normal na BP? Ano raw? 80/120. Mga ganyan, no? Okay? Pag 300, ano yon? Ha? Taas nun, no? Kaka-high blood, di ba? So, mayroong normal na sugar, mayroong normal na blood pressure, mayroon din normal dapat na heartbeat. Tama? Tama? Uy, sumagot naman kayo. Mayroon normal na heartbeat, normal na tibok ng puso. Okay? At alam ko, ang normal na puso, isa lang ang itinitibok. Hindi nga, tinawin katabi nyo kung normal pa yan, no? Hindi pwedeng maraming itinitibok, ha? No? Yun ang normal. Amen? Amen?
Okay? Pero ganito, no? Pag sinabing healthy new you, yun nga, physically, so importante, mga kapatid ha, i-desire mo to para sa susunod na taon. Hindi lang yun, gusto ko ng wisdom, no? Gusto ko rin, yung physical life ko ay maayos din, binibless din ni Lord. Amen? Alam nyo, huwag niyong paniwalaan yung sinasabi. Hindi talagang ganun eh. Pag oras mo na. Pag mamamatay ka talaga. Kung ukol, bubukol yung cancer. Ganon, no? So, ibig sabihin talagang, alam nyo, responsibility pa rin natin yung sarili natin. Kinakailangan alam nating ingatan yung mga katawan natin. Huwag niyong iisipin na kay Lord, ang mahalaga lang ay yung ating kaluluwa. Hello? Mahalaga rin sa Diyos yung ating mga kalusugan. Mahalaga sa Panginoon yung ating katawan. Kaya nga si Jesus nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, nakasulat si Jesus, habang tumatagal, siyempre, ay lumulusog ang kanyang pangangatawan. Umaayos yung kanyang pangangatawan. Bakit binabanggit niyang ganyan? Kasi hindi ka puro kaluluwa. Hindi ka puro isipan. Importante sa Panginoon ang iyong kalusugan. Kaya pinapaalala ko lang mga kapatid, no? Na minsan tinanggap na lang na, hindi, ganito na talaga ako eh. Ganito na talaga. Talagang, nasa lahi namin to eh. Talagang, ganito yung sakit namin eh, no? Totoo, may mga ganyan, pero hindi kinakailangan tanggapin. Maging responsable ka pa rin sa katawan mo at ipanalangin pa rin natin ang kalusugan natin at mahabang buhay. Amen? Amen? O yung mga kabataan dyan, mga tropang gising, diba? Mamaya pa lang matutulog. O kagigising lang pala. Di ba? Alam nyo, bantayan nyo ang inyong kalusugan. Pagkain. Amen? Dapat healthy lifestyle. Pakisabi ng malakas, healthy lifestyle. Nabantayan natin dapat yan. Huwag pababayaan ang inyong mga pangangatawan. Amen? Hello? Kaya nga, alam nyo, young people, listen to me, young people, Listen. Totoo yung sabi ng mga nanay nyo, at ng mga lolo nyo, at ng mga tatay ninyo, na pag sinabihan ka, balang araw, sisingiling ka niyan. No? Yung pagpupuyat mong yan, yung mga kinakain mong yan. No? Kasi totoo pala talaga yun. No? Naririnig ko rin yan sa nanay ko dati. No? Ako naman noon, mahilig akong magbasa sa madilim. No? Hilig ko talaga kasi hilig ko yung pagbabasa. No? So, kahit ang dilim-dilim, nagbabasa ako ng comics, pinapagalitan ako. Pagtanda mo, sisingiling ka yan. No? Ngayon, mayroon akong problema sa reading. No? Pag ganito, distance, okay. Pero pag sa reading, medyo, nahirapan ako pag maliliit yung letra. No? So, tapos yung iba pa, no? Yung dami kong mga pilay-pilay nung bata ko ngayon ko iniinda, pambihira. No? So, totoo pala, no, na pag nagkaedad ka, no, dadamdamin mo pala pagkatagalan. No? Kaya ngayon pa lang, ingatan nyo na ang inyong mga kalusugan. Amen? Amen? No? Okay? So, healthy lifestyle. Pakisabi ng malakas, healthy lifestyle. Naalala ko, meron akong kaibigan na pastor, actually, para senior citizen na siya, magsi-70 na yata, taga-Taguig sila. Nakakatuwa itong mag-asawan to kasi alam ko parang malapit na mag-70, basta may get 60 na eh. Ang lakas pa nung mag-asawa, no? Ang lakas pa talaga. At isa sa mga kanilang ginagawa talaga, healthy lifestyle. Nakita ko nga yung lugar nila, yung sa bahay nila, ang ginawa, nung nagpatayo ng bahay, ay 4 na palapag, no? 4-story yung bahay. Tapos, hindi naman sa kalakihan yung lugar, pero 4 na palapag. Yung baba, parang commercial, no? Kasi malapit sila, nasa commercial area sila. Tapos, ang alam ko, yung second sa third, doon nakatira yung mga anak. Tapos silang mag-asawa, kung sino yung mas matanda, ang kinuha talaga nilang bahay nila, yung pinaka 4th floor. Bakit? Para daw sa ganon, exercise na nila yon araw-araw. No? Oo nga naman. Healthy lifestyle. No? Yung iba dyan, pag inutusan ng nanay sa second floor, no? Parang pagod na agad, no? Parang hihimatayin na. Hindi, healthy lifestyle. Kaya kami kumuha ng condominium para pag nag-retire na ako dito sa GTC, may titirahan kami. Nasa 15th floor.
plano ko ay ano doon, lalakarin ko lang yon, ha? Hindi ako mag-elevator, no? Pero ang point ay healthy lifestyle. Amen? Amen? Ewan ko sa inyo, ha? Naniniwala ba kayo may purpose pa yung buhay ninyo? No, may gagawin pa tayo sa buhay. Amen? O basta ako, loves ko si Lord. Kaya, importante yung spiritual life ko. Come on! Kailangan mo rin yung katawan mo para makapaglingkod ka sa Panginoon. Amen? Kaya ako nagpipray, Lord, bigyan mo pa ako ng long life, saka good health, para makapaglingkod pa ako, para makabawi pa ako sa mga pagkukulang ko. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, wag mo akong kukunin na hanggat di mo masasabi talaga sa akin na, well done, good and faithful servant. No? Kasi gusto kong handa talaga sa pagsunod sa Panginoon. At paano mo magagawa yun? Kailangan mo ng lakas ng katawan. Amen? Okay, healthy. Pakisabi ng malakas, healthy new you. Number 3, ano raw? Jesus increased in wisdom, stature, and in favor with God and man. Unahin natin yung man, ha? Huli natin yung pinakamahalaga. Honorably you. No? Pakisabi ng malakas, honorably you. Malakas na yon. Honorably you. Bakit? In favor with man. Hello? In favor with... Ano ba yung in favor with man? Sa Tagalog, kinalulugdan ng tao. Sa Tagalog, ano yon? At si Jesus, yung nga ay nag-increase sa wisdom, sa pangangatawan, tapos sabi, in favor, yung pagkakatagalog niyan, kinalulugdan ng Diyos at ng tao. Ibig sabihin, may magandang pagtingin sa Kanya ang tao. Amen? Okay, so, importante ba yun? No? Gaano ka-importante na tayo ay honorable? No? Anong dapat na attitude natin dito? O basta ako, pastor, wala akong pakialam kung anong isipin nila. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi sila nagpapakain sa akin. Ganun ba yun? No? Hindi. Tingnan nyo itong verse na to, ha? Tingnan nyo yung Proverbs 22 verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches. And favor is better than silver or gold. Ano raw? Ang mabuting pangalan, ang magandang pangalan ay mas dapat na pinipili kaysa napakaraming yaman. No? Magandang pagtingin ng tao, favor, no, is better than silver or gold. Kaysa sa pilak at ginto. Ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, ay napakahalaga na tayo raw ay mayroong magandang pangalan. Amen? Nung unang panahon, nakakalungkot kasi nga siyempre yung lipunan natin ay unti-unti nalilimutan ng marami na yung salitang honor, pero nung unang panahon, honor is a very big word. No? Mapa-Japan, mapa-Europe, sa iba-ibang mga bansa, laging importante yung salitang honor. No? Hanggang ngayon naman sa probinsya, napakahalaga pa rin ng salitang honor. Kaya lang, pinsan pag nasa syudad ka na, nag-iiba na ang pananaw ng mga tao, wala nang pakialaman, hindi na iniintindi kung sasabihin ng iba, no? Masyado na tayo nawi-westernize, na masyado nang individualistic, kanya-kanyang buhay, no? Ganun na yung pagtingin ng mga tao, hindi na tayo communal, hindi na yung community ang tinitingnan natin, kundi puro sarili na lang natin, no? So ang nangyayari sa mga tao ngayon, hindi na gaanong iniintindi ng marami yung salitang honor. Even para sa kanilang sarili, hindi na nila iniintindi yun. Pero let me remind you, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, napakahalaga yung salitang honor. Maaring sa tingin mo, hindi yan gaanong mahalaga na, pero sa mata ng Diyos, napakahalaga, nabubuhay ka na honorable. Amen? Importante sa Panginoon ang magandang pangalan, ang mabuting pangalan. Okay, so gusto po niya pala talaga na bilang tayo, lalo na mga Kristiyano, mayroon tayong maganda at mabuti at malinis na pangalan. Amen! Importante yung honor. Kaya ako, Lord, sabi ko sa prayer ko, Lord, give me a good name for your glory. Give me a good name for your glory, para sa kaluwalhatian mo. Kasi lalo ka na, Christian ka. Hindi lang pangalan mo ang dala mo na rin ang pangalan ni Kristo. Hello? Kaya bilang Kristiyano, dapat pinapangalagaan mo ang pangalan mo kasi nire-reflect niyan ang pangalan ni Kristo. Dapat nag-iingat tayo
Ano ang sasabihin sa akin kapag ginawa ko to, pag sinabi ko to? Kasi magre-reflect yan kasi Christian na ako. Daladal ko na ang pangalan ni Lord. Maring ako, para sa sarili ko, wala akong pakialam kung mapahiya ako. Pero, hindi ko ipapahiya ang pangalan ni Lord. Dahil daladala ko na ang pangalan ni Lord. Amen? Amen, mga kapatid? No? So sabi niya doon sa verse, good name is to be chosen rather than great riches. Pero sa totoo lang, di ba sa maraming tao, pamimiliin mo, mabuting pangalan o pera? Name o money? Ano ang choice ng marami? Maraming tao mas pipiliin ang maraming pera, no? Pera. Tama? Tama? Bakit? Kasi tingin nila, of course, maliban doon sa, siyempre, wala kang pera, dami mong pwedeng gawin, dami pwedeng mabili. Pero yung iba, ang ginagawa rin nila, kasi pag maraming pera, doon sila, tingin nila nare-respect. Tama? Doon sila, feeling nila na-honor. No? O totoo rin naman yun. No? Kung mayroon ka pareho, di mas mabuti. Pwede ba dalawa? Pwede ba dalawa? O pwede rin naman, di ba? Pero kung mamimili ka raw ng isa lang, piliin pa rin ang ang good name. Amen? Amen? Mga kapatid, no? Ngayon, ganito, no? Yung iba, dahil sa mas pinipili ang pera kaysa pangalan, ay ang nangyayari, basta magkapera, no? Kahit sa paraang kahiya-hiya. Tama? Tama? Hello? Parang hindi kayo taga-earth, no? Nangyayari ba yan sa mundo nyo? No? Hindi, di ba maraming ganon, no? Maraming ganon. Tama? Mas pipili, basta importante magkapera ako, importante ganito, bahala na kayo kung anong isi. Di ba? Ganon sila, no? Pero alam niyo, sa totoo lang, pwede kasi ng isang tao, halimbawa kumikita sa masamang paraan, kumikita siya sa masamang paraan, feeling niya nire-respect siya. Feeling niya iginagalang siya. Tama? Halimbawa, drug lord. Wala naman drug lord dito, no? Baka kasi hindi na ako abutin ng bagong taon. halimbawa, drug lord, di ba? Siyempre, yung drug lord, sa harapan, igagalang yan. Tama? Tama? Igagalang yan. No? O kaya yung corrupt na politiko, di ba? Pagkaharap mo yung mga tao, iginagalang ka ng mga yan. Tama? Pero para kang may honor, para kang respectable, pero sa totoo lang, sa likod ng isip ng mga tao, pag hindi ka nakaharap, ano ang tingin nila sa'yo? Ino-honor ka ba talaga nila? Iginagalang ka ba talaga nila? Hindi naman. Tama? Kaya lang, ang babaw ng kaligayahan ng iba, basta ako may pera ako, ginagalang ako, nire-respect nila ako kasi may pera ako, kahit sa paanong paraan. Hindi po ganun yun. Ano po, no? Na dapat pala makita natin na hindi naman pala talaga totoong karangalan. Yung iba kasi, basta importante sa akin kita, kahit ano pa ang tingin sa akin ng iba. Hindi, maganda, kumikita ka na, maganda pa tingin sa'yo. Amen? Amen? Mga kapatid, kaya nga importante na tayo nabubuhay ng mayroong honor. Pag isabi ng malakas, honor. No? At pag sinabing honor, yung nga, maganda ang pagtingin ng mga tao sa paligid. Hello? Hello? Diba? O, ganito po Ganito. Ulitin ko. Si Lord ang tinutukoy dito. Si Lord ba natuwa sa kanya lahat ng tao? Hello? Sa'yo ba tuwan-tuwa lahat ng tao? Siguro nung bata ka pa, natutuwa sila sa'yo lahat. No? Ang cute-cute naman itong batang to. No? Diba? Pero habang tumatanda ka, asar na pati nanay mo sa'yo. Yun yata ang masaklap na kwento ng buhay, no? Pero si Lord, ganito, no? Si Lord ipinako sa krus. Tama? Si Lord, nung nagtuturo na, kinontra siya ng maraming mga tao. May mga nagalit sa kanya. Ayaw nilang maniwala sa kanya, no? Pero, okay lang yon, mga kapatid. Basta, kung ang itinuturing nila na kapintasan mo ay ang iyong pagsunod sa Panginoon, okay lang yon. Okay? Kung yung paglilingkod mo sa Panginoon ituturing na kapintasan, okay lang yon. Huwag lang yung masamang ugali mo. So nung sabihin na si Jesus in favor with man, kasi nga maganda ang ugali ni Lord.
Maganda pinapakita niya sa kanyang mga magulang, sa mga tao sa paligid. Ngayon, nung bandang huli, kontrahin siya kasi ayaw na nila yung turo niya. Pero pagdating sa ugali niya, napakabuti niya. Amen? Amen? So, talaga may kukontra, pero wag naman sanang sa ugali. Kundi dahil sa yung pananampalataya na talaga namang may kukontra dyan. Amen ba? Amen? Pakisabi ng malakas, honorable. Kinalulugdan nino ng tao. Sinong gusto this year, this coming year, mas maging maganda ang pagtingin sa atin ng ating kapwa? Come on, come on. Para mag-glorify si Lord. Tama? Tama? Hello? Kinalulugdan ng tao. At reminder ko lang mga kapatid kung kinalulugdan ng tao, ang goal mo, unahin mo na i-goal, pamilya mo. Hello? Malugod ang pamilya mo sa'yo. Matuwa sila sa'yo. Bakit? O reminder ko lang kasi tao rin yung asawa mo. Tao rin yung magulang mo. Amen? Gusto ko matuwa sa akin yung tao. O bakit? Di ba tao ang nanay mo? Bakit pag gusto mong matuwa lang sa'yo yung mga tao sa labas? Di ba? Yung kapatid mo, di ba tao rin yun? No? Hello? Kaya dapat, honorable, hindi lang sa labas, kahit sa bahay, kahit sa sariling pamilya, sa mga taong malapit sa atin, maging honorable yung buhay natin. Amen? Parang humihina yung amen dyan, no? Okay, last ay in favor with God. Okay? In favor with spiritual life, no? So nakaapat na tayo. Ano yung una? Mental, no? So, ano yon? Wisdom. Okay? For a happy new you. Number 2, stature, physical life. For a healthy new you. Number 3, social life. Okay? For an honorably new you. Number 4 ay spiritual life. For a holy new you. Pakisabi, holy new you. Pag tignan niyang katabi, pakisabihan, holy new you. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, para sa isang buhay na kumpleto, hindi po pwedeng ihiwalay ang spiritual life. Amen? Hindi po pwedeng, okay naman ako socially, okay naman ako emotionally, psychologically, physically, okay naman ako. Pero kumusta ang spiritual life? Yan yung isang bagay na binabantayan natin sa buhay natin. At yan yung isang bagay na gusto natin na pagpasok ng susunod na taon, sana mas maging healthy pa tayo spiritually. Amen? Sino gusto pang maging healthy spiritually? Ibig sabihin nito, ano yon? Yung relationship ko sa Panginoon, mas nagiging close ako sa Kanya. Sino gusto pang maging close kay Lord? Remember, I was talking about intimacy with God. Di ba? Yung closeness natin sa Panginoon. Kasi yun ang holy life. Ang holy life is about relationship with Jesus. Okay? Kung gaano ka ka-close sa Panginoon. Yun ang holy life. Hindi lang yung religious ka, no? Ang importante sa Panginoon kung gaano ka-close yung iyong relationship sa Kanya. At pag sinabi rin na holy life, siyempre hindi lang yung relationship mo sa Panginoon, kundi kung paano tayong nabubuhay sa araw-araw. Amen? Paano bang maging pleasing kay God? Paano bang maging kalugod-lugod? Kasi sabi niya, in favor with God and man. O kaya kinalulugdan ng Diyos at ng tao. Gusto natin matuwa si Lord? Come on. Gusto niyo matuwa sa inyo si Lord? Para matuwa sa atin ang Panginoon, ay talagang isa sa mga bagay na gawin natin ay anuman yung mga kasalanan sa buhay natin, talikuran natin. O baka mayroong mga pet sins. Alam niyo ba yung mga pet sin? Ano ba yung pet sin? Depende, no? Pag sinabing pet, di ba, alaga, no? Alagang kasalanan, no? Yung, ito, hindi ko pa mag-give up. Ito, nasa ilang taong ko nang alaalaga sa buhay ko. No? Binabalik-balikan, no? Yun yung mga pet sins, mga kapatid, no? Pero if you want to lead a life that is pleasing to God, yung mga kasalanan na sinasabi ng Panginoon sa atin, ipinapa-remind ng Panginoon sa atin, mahalaga raw tinatalikuran ang mga ito, isinusuko natin itong mga ito sa Kanya. Amen ba? Amen? Tumayo na nga tayong lahat. Come on, tayong lahat. 4 na blessings.
Sinong gusto nitong apat na to? Kama, sinong gusto nitong apat na to? Okay. Apat na mahalagang bagay sa buhay. Ipag-pray natin para sa ating pamilya, pag-pray natin para sa sarili natin. Na tayo mag-increase pa sa ito, sa mga bagay na ito. No? Pwede ba ito na ito yung target natin, ito yung gusto na, ito yung isa sa mga mangyayari talaga sa buhay natin dito ngayong pagpasok ng 2024. Amen? Hello, amen ba mga kapatid? Now, let me tell you something. No? Pakinggan nyo mabuti ito. Ha? No? Alam nyo, si Jesus nga ang tinutukoy ng verse. Kay Lord, sabi, ito nangyari talaga. Ano raw siya? He increased in wisdom, stature, in favor with God and with man. No? Alam nyo kung anong sikreto ni Lord? At alam mo kung anong mayroon ka na mayroon din si Lord? Na kaya po pwede talagang mangyari lahat to. Hindi dati ito pinag-uusapan na ano lang, na parang wishful thinking. Na sana nga, no? Sana all. No? Sana ganun din ako. No? Hindi. Possible din to para sa'yo. Alam mo kung ano meron si Lord? Kasi nabuhay siya kung ano siya. Bilang anak ng Diyos. Amen? Nabuhay siya bilang anak ng Diyos. Ngayon, ang maliwanag ang sabi ng Bible, sino mang tumanggap kay Jesus ay ginawang anak ng Diyos. So ngayon, possible ba sa akin tong apat na to? Yeah. Kung mabubuhay ka rin bilang isang anak ng Diyos. Paninindigan mo talaga na ikaw ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, iba siyempre yung level ng pagiging anak ni Lord. Si Lord, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tayo tao lang talaga. Kaya lang, dahil kay Jesus, naging anak na rin tayo ng Diyos. Pero hindi tayo naging Diyos. Ha? Pero pareho ngayon, meron din tayong relasyon sa tatay natin sa langit. Bilang anak ng Diyos, kaya ko bang magkaroon ng wisdom? Yes. Kasi ang tatay mo ang source ng lahat ng wisdom. Amen? Amen? Pwede ba akong maging healthy? Pwede bang gumaling yung sakit? Yes. Kasi walang imposible sa tatay natin. Siya ang pinanggagalingan ng buhay, kaya niyang magbigay ng kalusugan at ng mahabang buhay. Amen? Pwede kang maglambing, Lord, bigyan niyo naman po ako ng kalusugan. Bigyan niyo po ako ng mahabang buhay. No? Ama, tulungan mo ako sa kalusugan ko. Amen? Okay? At bilang anak ng Diyos, kaya mo rin pala. Kung paninindigan mo, i-desire mo, Lord, gusto kong mabuhay na may magandang pangalan para sa kapurihan ng pangalan mo. Tutulungan ka rin ng Panginoon. Amen ba? At higit sa lahat, ulitin ko higit sa lahat, yung iyong relasyon sa Kanya. Kung ikaw gusto mo ng relasyon sa Kanya, lalo siya. Mas gusto niyang maging close siya sa'yo. Inaantay ka lang niya. Amen? Kasi anak ka niya. Hello, mga kapatid. So, apat na bagay. Ipanalangin natin para sa mga sarili natin. Ipanalangin natin para sa mga pamilya natin. Pero sa pagtatapos ng taon na to, I want to specifically pray for every family that is represented here. Kung kayo ama ng tahanan, lapit nga kayo rito sa harapan, i-represent nyo yung pamilya ninyo. No? Yung mga ama ng tahanan dito, mga tatay. Okay? O kung wala rin yung ama ng tahanan, andyan yung nanay, lapit dito yung nanay. No? Pero kung andito na yung asawa nyo, huwag na kayong lumapit. No? O yung iba rito, karamihan naman kasi dito, single. No? Sige, lapit lang po kayo. I-represent nyo yung pamilya nyo. Kung mag-isa ka lang dito, wala kang kasama sa pamilya, wala kang kasama sa pamilya mo dito sa church, i-represent mo yung family mo, punta ka rito sa harap. Sige po, lapit po kayo. Kahit single, basta i-represent nyo yung family nyo. Kasi let's pray for families. Let's pray for our families. Sige po, lapit lang kayo. Sige, forward pa kayo. Forward pa kayo. Sige, lalayo pa ako. Ayun, yun. Sino naniniwala hindi pa tapos si Lord sa buhay natin? Amen? Yan, sige po. Taas natin sa Panginoon yung ating mga pamilya. Manalangin tayo. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa inyong kabutihan, pag-iingat, pagsusustain sa amin sa nakaraang taon. At ngayon nga po, pagharap namin sa panibagong taon, sa iyong pangalan, Panginoon, humihingi kami ng basbas ninyo sa bawat isang narito
at sa bawat pamilya na represented dito. Basbasan niyo, Panginoon, ang bawat pamilya. Panginoon, humihingi kami na sa susunod na taon, mas maranasan ang inyong kapangyarihan, ang inyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Nihiling namin ang bawat pamilya na pagharian ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng katuwiran. Ibuhos niyo ang kasaganaan, Panginoon, ang kagalingan sa karamdaman. Humihingi kami, Panginoon, itong 4 na bagay na to na managana sa pamilya namin. Ang wisdom, Panginoon. Ang physical health. Ganon din po, Panginoon. Ang honor. Maging honorable kami at ang aming mga pamilya. Ganon din po, Lord, ang holiness. I pray, Lord, na yung mga mahal namin sa buhay, makakilala rin po sa inyo. Maghari ang katuwiran at kabanalan sa buhay namin. At, Panginoon, yumaman ang bawat pamilya ng espiritual na yaman. Panginoong Diyos, at pare-pareho makita namin ang aming mga sambahayan na sumusunod po sa inyo, na naglilingkod po sa inyo. Basbasan nyo kami ngayon, Panginoon. At sa oras na to, ang banal na dugo ng Panginoong Hesus na bumili ng lahat ng biyaya ng langit sa buhay namin, binabalot namin ngayon sa aming buhay. Lord, we apply the blood of Jesus over our finances, over our health, our relationship, our name, our ministry, our spiritual lives. We apply the blood of Jesus. At sa oras na to, sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinuputol namin lahat ng sumpa sa aming buhay. Anumang sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, sumpa ng kaguluhan, sumpa ng kasamaan, pinuputol namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At lahat ng bagay, lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa buhay namin na nagdudulot nito, itinataboy namin in Jesus' name. At Lord, sa iyong pangalan, basbasan niyo ang inyong mga anak, basbasan niyo ang bawat pamilya, at sa mga susunod pang mga buwan at mga taon, makikita namin ang aming mga sambahayan, Panginoon, na puno ng pagpapala po ninyo. Salamat, Lord. Salamat po sa pakikinig niyo sa amin ngayon. Salamat sa pagbabasbas. Tinatanggap po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, makakabalik na po kayo sa inyong mga upuan. God bless po. God bless you and your families. Yan, sige po. Bago tayo tuluyang magtapos ngayong hapon na to, yumuko tayo lahat at pumikit. Sige po, manatili na po tayo nakatayo. Magpasalamat na lang po ng personal po sa Panginoon. Sige po. Magpasalamat sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. Sige po. Sambitin nyo lang ang inyong mga pasasalamat po sa Kanya. Thank you, Lord. Ama, marami pong salamat sa nakaraang 2023. Salamat sa iyong mga pagpapala. Salamat sa iyong pag-aalaga, sa iyong pagsusustain sa amin. May mga problema, may mga karamdaman, may mga pinagdaanan po kami, may mga masasakit, mahihirap na mga karanasan sa buhay. Pero Panginoon, marami pong salamat kasi alam po namin, hindi ka nang iiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Salamat po, Panginoon, kasi sinusustain mo po kami. Salamat, Lord, na alam namin na hindi ka patapos sa buhay namin. Sige po, pasalamat lang po tayo sa Panginoon. Salamat sa provision ng aming mga pangangailangan. Salamat sa naabot namin o ng aming mga mahal sa buhay, sa mga accomplishments, sa mga achievements. Salamat po, Panginoon, sa kalutasan ng mga problemang pinagdaanan namin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagbibless sa mga hanap buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po ng mga material na mga pagpapala, sa mga financial blessings. Salamat, Lord. Salamat sa mga pinagtapos nyo ng pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa mga naayos na buhay, sa mga pagbabagong nakita namin sa mga sarili namin. Salamat, Panginoon, na palapit po kami sa iyo. Salamat na kilala ka namin. Salamat po, Panginoon, na alam po namin na marami ka pang ginagawa sa buhay namin kahit di namin nabanggit lahat ng ito. We thank you, Lord. We honor you, Lord. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. At ngayon, naharap kami sa taong ito. Sa susunod na taon, we are grateful for 2023. We are hopeful for 2024. Kasi alam namin, Panginoon, kasama ka namin lagi sa buhay po namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ngayon, mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at hindi bumagsak sa anumang kasamaan. Sa Kanya na makapag-aharap sa inyo ng walang kapintasan sa Kanyang harapan balang araw. Sa Kanya na hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya. Sa Kanya na may hawak ng ating mga buhay. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, noon, ngayon at magpakailanman.
Amen at Amen.